What are you doing? On my hand. It's for Cranesby. We're watching. Swimming in the Zodiac. Over the ocean. Ang lalaking ito at ang kanyang kasintahan ay nagkakaroon ng isang payapang araw na magkasama, tinatamasa ang oras at nagpapahinga sa isang tahimik na dalampasigan. Kalma ang kalangitan, banayad ang mga alon, at pareho nilang ibinabahagi ang isang napakagandang sandali. Hindi sila pwedeng magkaroon ng anumang hindi inaasahan. Ngunit bigla, mula sa kawalan, nagbago ang lahat. Biglang rumisponde ang mga pulis mula sa syudad at pinalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Sige na, halika. Bago pa man maintindihan ng magkasintahan ang nangyayari, hinugot ng mga pulis ang kanilang baril at nakakagulat na itinutok iyon direkta sa babae. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng lalaki na magsalita, agad nilang sinunggaban ang kanyang kasintahan at marahas na kinaladkad palayo. Mabilis nilang pusasan ang kanyang mga kamay at hinayla siya papunta kung saan. Litong-lito ang lalaki, takot na takot, at wasak ang puso. Wala siyang ideya kung bakit ito nangyayari, pero may isang malinaw sa isip niya. Kung gusto niyang iligtas ang babaeng mahal niya at protektahan ito mula sa mga pulis na ito, kailangan niyang gumawa ng isang malaking desisyon. Kailangan niyang kumilos agad. Welcome back sa aking channel. Wala pa akong maraming subscribers, pero ang isang simpleng komento mo ay malaking pag-asa at inspirasyon para sa akin. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Arthur Bishop, isang 35 anyos na lalaki. Hindi ordinaryong tao si Arthur. Sa katunayan, kilalang-kilala siya sa buong syudad. Maraming tao ang palihim na nag-uusap tungkol sa kanya dahil sa kanyang trabaho. Si Arthur ay isang napakahusay at malupit na mamamatay, isang taong pumapatay kapalit ng pera. Maraming natatakot sa kanya at marami ang nakakakilala sa kanyang pangalan. Isa siyang propesyonal na nakatapos na ng napakaraming misyon sa paglipas ng mga taon. Ngunit iba si Arthur kumpara sa ibang mga hitman. Ang paraan niya ng pagpatay ay kakaiba. Sa halip na magmukhang pagpatay ang bawat ginawa niya, ginagawa niyang magmukhang aksidente ang lahat. Walang ebidensya, walang saksi, walang tanong. Dahil dito, mahal siya ng mga amo niya at ng mga taong kumukuha sa kanya. Hinahangaan nila kung gaano kalinis at perpekto ang bawat trabaho niya. Wala ni isang taong kumuha sa kanya ang nahuli ng pulis, dahil inaasikaso ni Arthur ang lahat ng may ganap na katumpakan. Dahil sa lihim na buhay na ito, marami na rin siyang naging kaaway. Maraming taong gusto siyang patayin. Para manatiling ligtas, gumagamit siya ng pekeng pasaporte at pekeng mga ID, naglalakbay sa iba't ibang bansa para tapusin ang kanyang mga misyon. Isang araw, dumating si Arthur sa Thailand. Sa gabi, tahimik siyang nakaupo sa kanyang kwarto, iniisip ang mga nakaraang misyon at ang buhay na kanyang pinagdaanan. Kinabukasan, lumabas siya para maligo sa mainit na tubig dagat at sandaling maramdaman ang kapayapaan. Matapos ang matagal na walang tigil na trabaho, sa wakas ay pakiramdam niya ay pwede na siyang magpahinga kahit sandali. Pagsapit muli ng gabi, bumalik si Arthur sa kanyang kwarto. Ngunit bigla niyang narinig ang isang sigaw. Isang babaeng humihingi ng tulong. Hindi siya nag-aksaya ng oras, agad niyang kinuha ang kanyang baril at tumakbo papunta sa likurang pinto. Doon, nakita niya ang isang lalaking nananakit ng isang dalaga. Kaagad niyang binaril ang lalaki at nailigtas ang babae sa panganib. Ngunit dahil sa sobrang takot at pagkabigla, nawalan ng malay ang babae sa mismong lugar. Alerto pa rin si Arthur, kaya napagdesisyonan niyang tingnan ang gamit ng babae para matiyak kung hindi ito banta. Habang sinusuri niya ang bag nito, may nakita siyang bagay na nagpahinto sa kanya. Isang litrato niya. Oo, litrato niya mismo sa loob ng bag ng isang estranghero. Dito naging malinaw ang lahat sa kanya. Hinahanap siya ng babaeng ito. Hindi siya inosente. Isa siyang especially iya. Kinabukasan, nagising ang babae na nakatali sa isang upuan sa loob ng kwarto ni Arthur. Nakatayo siya sa harap ng babae, nakatutok ang baril sa ulo nito. Pinipilit niyang malaman kung sino siya at bakit siya napunta doon. Nang mapagtanto ng babae na nabunyag na ang kanyang misyon at hindi na uubra ang kanyang mga kasinungalingan, natakot siya ng husto. Sigurado siyang papatayin siya ni Arthur. Sa huli, sinabi na niya ang totoo. Ang pangalan niya ay Gina, at napunta siya roon dahil inutusan siyang mag-epsiya kay Arthur at patayin ito. Ipinapaliwanag niya na ang taong nagpadala sa kanya ay isang mapanganib na gangster na nagngangalang Crane. Nagalit si Arthur nang marinig niya ang pangalang iyon. Tinanong niya si Gina kung bakit siya nagtatrabaho para sa isang taong tulad ni Crane. Nanginginig at takot na takot, isiniwalat ni Gina ang katotohanan. Kapag hindi siya sumunod sa mga utos ni Crane, papatayin nito ang kanyang mga magulang. Tinakat ni Crane ang buong pamilya niya kaya wala siyang naging pilihan kundi sundin ito. Nang marinig iyon, nakaramdam ng awa si Arthur. Kahit sinubukan siyang patayin ni Gina, naiintindihan niyang napilitan lang ito. Sa katunayan, nagpapasalamat pa siya dahil sa huli ay sinabi rin nito ang totoo.
Kinabukasan, plano na sanang umalis ni Arthur sa Thailand. Ngunit bago pa man siya makatakas, nagpadala si Crane ng grupo ng mga gangster na nakabihis parang mga pulis. Bigla nilang sinalakay ang lugar dahil gusto ni Crane na makuha pareho sina Arthur at Gina. Nahuli ng mga pekeng pulis si Gina at dinala ito sa isang bangka. Sinubukan siyang iligtas ni Arthur pero nabigo siya. Tinurukan nila si Gina at dinala ito palayo bago pa siya makarating. Maya-maya, tumawag si Crane kay Arthur. Binalaan niya ito na papatayin niya si Gina sa loob ng 2 araw kung hindi siya susunod sa kanyang mga utos. Pumayag si Arthur na gawin ang anumang ipag-utos ni Crane, ngunit mahigpit niyang binalaan si Crane na huwag sasaktan si Gina. Ipinaliwanag ni Crane na may listahan siya ng mga taong gusto niyang ipapatay kay Arthur. Kapag natapos ni Arthur ang lahat ng misyon, nangangako si Crane na pakakawalan niya si Gina. Bukod pa doon, magbabayad pa siya ng ilang milyong dolyar kay Arthur. Wala nang ibang pagpipilian si Arthur. Dahil mahalaga na sa kanya si Gina, hindi niya kayang hayaang mamatay ito. Agad siyang bumalik sa dati niyang buhay at nagsimulang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang unang target. Ang una niyang kailangang patayin ay isang bilanggo na nagngangalang Krell, na nakakulong sa isa sa pinakamahigpit na bilangguan sa Ghana, Africa. Para makapasok sa kulungan, gumawa si Arthur ng maliit na krimen sa parehong syudad. Gaya ng plano, inaresto siya at dinala sa parehong kulungan kung saan nakakulong si Krell. Pagdating sa loob, naghanda na si Arthur para sa misyon. Nagtago siya ng maliliit na pampasabog na mukhang candy o chewing gum. Simple lang ang plano niya, lapitan si Krell, patayin siya, pasabugin ang pader gamit ang maliit na bomba, at tumakas. Pero hindi ganoon kadaling makalapit kay Krell. Gumugol si Arthur ng isang buong linggo sa pagmamasid sa kanya, pinag-aaralan ang kanyang kilos, at dahan-daang gumagawa ng huwad na pagkakaibigan. Sa wakas, nagtiwala na si Krell sa kanya at pinapasok siya sa kanyang selda. Isang gabi, matapos silang magdasal, humiga si Krell sa kama at tahimik siyang sinakal ni Arthur hanggang mamatay. Hindi na nagsayang ng oras si Arthur, agad niyang pinasabog ang maliit na bomba, binuksan ang pader, at matagumpay na nakatakas sa kulungan. Pagkatapos makatakas, tumawag siya kay Crane para i-report na tapos na ang unang trabaho. Ibinunyag naman ni Crane ang pangalawang target, isang napakapanganib na lalaki sa Australia na sangkot sa human trafficking at illegal na droga. Binigyan lang si Arthur ng 24 na oras para patayin ito. Pero nang makita ni Arthur ang litrato ng susunod na target, hindi siya makapaniwala. Ang gusto palang ipapatay sa kanya ni Crane ay si John, isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Kahit ayaw niya itong patayin, nagpunta pa rin siya sa Australia. Palihim siyang pumasok sa gusali ni John, tinanggal ang mga gwardya, at naghintay sa loob ng opisina. Nang pumasok si John at makita si Arthur, nanlaki ang mata niya sa gulat. Akala ng lahat, patay na si Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur na ipinadala siya ni Crane at nandito siya para patayin si John. Tinanong siya ni John, nagpunta ka pa talaga dito, para patayin ako. Sinabi ni Arthur ang totoo, ayaw niya talagang gawin ito. Sa halip, hiniling niya kay John na tulungan siyang labanan si Crane. Nakahinga ng maluwag si John at pumayag, pero binalaan siya ni Arthur. Kailangan magpanggap ni John na patay. Dapat paniwalain si Crane na natapos ang misyon, kung hindi, mamamatay si Gina. At ngayon, gamit ang talino at husay ni Arthur, pinasabog niya ang buong gusali gamit ang napakalakas na pampasabog. Sumabog ang apoy mula sa mga bintana at gumuho ang buong estruktura sa likuran niya. Pagkatapos ng pagsabog, mabilis niyang inilabas si John sa likurang daan bago pa sila makita ng kahit sino. Tumakbo ang dalawa at nagtago, nakatakas bago pa makarespond ang mga awtoridad. Makalipas ang kaunti, kumalat ang balita sa buong lugar. Sa dyaryo, sa TV, sa internet, lahat nag-aanunsyo na patay na si Arthur Bishop. Nagdiriwang ang mga kaaway niya, at pati ang publiko ay naniwalang totoo ito. At ngayon, sobrang saya ni Crane dahil akala niya patay na rin si John. Sa isip niya, panalo na siya. Pero hindi alam ni Crane ang katotohanan. Tumawag agad siya kay Arthur, hindi niya alam na buhay pa ito. Si Arthur at John ay lihim na nagtatago sa isang ligtas na lugar na hindi kayang abutin ng mga mata ni Crane. Sa tono ng kasiyahan, sinabi ni Crane kay Arthur na natutuwa siya dahil tapos na ang misyon at napatay na daw si John. Pero pagkatapos noon, may sinabi si Crane na ikinagulat ni Arthur. Tumanggi si Crane na palayain si Gina. Binalaan niya si Arthur na papatayin niya si Gina, pati na rin si Arthur, at kukunin pa niya lahat ng perang ipinangako niya. Sinuwi ni Crane ang lahat ng pangako niya. Doon napagtanto ni Arthur na niloko lang siya mula pa sa simula. Itinuring niya si Crane na traidor. Dahil dito, sobrang nagalit si Arthur. Pumatay siya ng napakaraming tao dahil naniwala siyang mabubuhay si Gina.
Ngayon pakiramdam niya na sayang lang lahat ng ginawa niya. Galit at puno ng pagkadismaya, alam niyang siya mismo ang dapat tumapos kay Crane. Hindi na siya nagsayang ng oras. Sinimulan niyang imbestigahan kung nasaan si Crane. Matapos ang maingat na paghahanap, natuklasan niyang si Crane ay nasa isang napakalaking barko na nakadaong sa karagatan. Nagtipon si Arthur ng lahat ng kagamitang kakailanganin niya, mga armas, matutulis na kutsilyo, bomba, at lahat ng kasangkapan na makakatulong sa kanya para matapos ang mapanganib na misyon na ito. Tahimik siyang nakarating sa barko, gumalaw sa mga anino, at sinimulang tanggalin ang mga gwardya isa-isa. Sa puntong ito, nagulat ang mga gwardyang nakakita kung paano lumaban si Arthur. Hindi sila makapaniwalang ganoon siya kabilis gumalaw at ganoon kadali niyang natalo ang lahat. Dahil sa matinding takot, tumakbo ang ilan sa mga gwardya papunta kay Crane para i-report ang nangyayari. Sinabi nila na nasa barko si Arthur at pinapatay niya ang lahat. Napatigil si Crane. Hindi siya makapaniwalang buhay pa si Arthur. Nang maramdaman niyang nauubusan na siya ng oras, agad niyang kinuha si Gina at naghanda ng tumakas. Takot na takot siya dahil alam niyang kapag naabutan siya ni Arthur, siguradong mamamatay siya. Samantala, tuloy-tuloy si Arthur sa paggalaw sa loob ng barko nang may matinding konsentrasyon, di nadurog ang bawat gwardyang humaharang sa kanya hanggang sa makarating siya sa kwartong pinagtataguan ni Crane. Hindi makapagsalita si Crane sa sobrang pagkagulat. Unti-unti nang gumuho ang lahat ng plano niya. Dahil sa takot, nagsimula siyang magtanim ng mga bomba sa buong barko. Sinigawan niya si Arthur, binabalaan itong kung mamamatay siya, isasama niya ang lahat, kasama si Gina. Banta niyang pasasabugin niya ang buong barko. Lalong nag-apoy ang galit ni Arthur. Hindi niya pwedeng hayaang masaktan si Gina. Agad siyang kumilos, kumuha siya ng maliit na bangka, inilagay si Gina doon, at pinatakbo ito palayo sa barko. Sinabi niya kay Gina na hindi siya babalik hanggat hindi niya natatapos ang misyon, hanggat hindi niya napapatay si Crane. Nangako siyang babalik siya pagkatapos ng lahat ng ito. Pagkatapos ay bumalik si Arthur sa labanan. Patuloy niyang nilabanan ang natitirang mga tauhan ni Crane. Sa wakas, nagharap sila ni Crane ng harapan. Nagsimula ang brutal na bakbakan. Pareho nilang ibinigay ang lahat ng meron sila. Habang naglalaban sila, ipinakita ng screen ang nakakagulat na sitwasyon, ang bombang itinanim ni Crane ay sasabog na lang sa loob ng 2 minuto. Nagsisimula ng mabilang paatras ang buong barko papunta sa ganap na pagkawasak. Pareho silang takot, pero magkaiba ang dahilan. Natawa si Crane at sinabi kay Arthur na totoo ang sinabi niya, mamamatay silang dalawa doon. Pero mas mabilis mag-isip si Arthur. Agad niyang hinawakan si Crane sa leeg at tinapos ang laban. Bumagsak si Crane, pero bago pa siya tuluyang bumagsak, sinubukan pa niyang tumakas. Tumakbo siya ng mabilis, desperadong tumalon mula sa barko para mailigtas ang sarili, pero huli na ang lahat. Sumabog ang bomba bago pa siya makatalon. Isang napakalaking pagsabog ang bumulaga sa langit at nagkalasog-lasog ang buong barko. Mula sa malayo, napanood ni Gina ang napakalaking pagsabog. Nakita niyang gumuho ang barko at buong puso niyang pinaniwala ang kasama si Arthur sa namatay doon. Labis siyang nasaktan. Umiyak siya, iniisip na ang taong paulit-ulit na nagligtas sa kanya, ay wala na. Iyon din ang ibinalita ng mga news channel, sumabog ang barko, maraming namatay, at si Arthur Bishop ay itinuturing na patay. Narinig din ito ni John, ang matalik na kaibigan ni Arthur. Labis din siyang nalungkot, niligtas siya ni Arthur, pero namatay lang ito makalipas ang 2 araw. Ayaw ni John maniwala, tumanggi siyang tanggapin na wala na si Arthur. Naalala niya na ilang beses nang naibalita na patay na si Arthur noon, pero lagi itong nakakaligtas. Dahil dito, nagkaroon ng kaunting pag-asa si John. Sinuri niya ang mga security camera sa lugar para hanapin ang kahit anong palatandaan. Pinanood niya ang mga video isa-isa. Hanggang sa may nakitang nakakagulat, nakita niya si Arthur sa isa sa mga footage. Hindi namatay si Arthur sa pagsabog. Sa dead of night, nang walang nakapansin, nakatakas siya mula sa wasak na barko. Nakuhanan siya ng camera na umaahon mula sa mga bakal na labi ng barko at ligtas na lumalangoy palayo. Napuno ng gun ang loob ni John. Buhay si Arthur, pero ayaw niyang malaman ng iba. Kaya agad niyang dinlit ang footage para protektahan ang sikreto ni Arthur. Samantala, wasak pa rin ang puso ni Gina. Akala niya wala na si Arthur magpakailanman. Para kahit papaano ay kumalma, nagpunta siya sa isang tahimik na beach para maglakad at huminga ng sariwang hangin. Pero may hindi inaasahang nangyari. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, biglang lumitaw si Arthur, naglalakad papalapit sa kanya, may dalang maliit na regalo. Hindi makapaniwala si Gina sa nakikita niya. Sinabi ni Arthur na buhay siya at ginawa niya ang lahat para sa kanya. Inamin niya na mahal niya si Gina. Napuno ng tuwa at ginhawa si Gina.
Niiyakap niya ito ng mahigpit, hindi malaman kung paano ipapaliwanag ang saya niya. Nagwawakas ang pelikula sa pagpakita na nagpakasal sina Arthur at Gina, nagsimula ng panibagong tahimik at mapayapang buhay, sa wakas, malaya na mula sa panganib. Mga ka-movie recap, ito ang kwento ng The Mechanic. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? E-comment nyo sa ibaba, gusto naming marinig ang opinyon nyo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga matitinding pelikula. Maraming salamat sa panonood, ingat lagi, at kita-kits sa susunod na video.